Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! So mga ka-friendships, for today's video, pag-uusapan natin yung request ni Ma'am Georgie Gorgonia Amaro. So shout out muna natin siya. Hi Ma'am Georgie! So thank you so much sa pag-request sa content na to. Kasi mga ka-friendships, kahapon kasi meron tayong pinost sa FB page natin. Tungkol doon sa mga priorities bigyan ni DepEd ng item. So, yun ay mga transfer, DUSD scholars, PIMS beneficiaries, 4-piece member, PWD, and then IP. So, isa doon kasi nanghingi si Sir ng elaboration. So, kung pwede lang daw, si Ma'am pala, Ma'am Gorgonia Amaro, nag-request siya na kung pwedeng i-elaborate daw ang SPIMS program. O yun, kaya yun ang pag-uusapan natin sa ating video ngayon, mga friendships. Parang may napansin ako. Ang puti ng mukha ko, mga friendships, na sobrahan sa foundation. Anyway, pagpasensya niyo na mga friends, basta tuloy ang content natin ngayon. So ito na nga mga friendships, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang SPIMS program, ano-ano yung mga qualifications, requirements, and sino yung mga qualified dito sa SPIMS program, at paano mag-apply through online or email o kaya sa mismong office ng OWA or POLO. So, yun mga friends. Kaya, kung gusto mo ang content na to, yung topic natin pag-uusapan for today's video, naku, huwag kang umalis. Panoorin mo ang video natin hanggang dulo. Baka isa ka sa mga SPIMS, di ba, mga friendships, baka qualified ka, baka pwede ka dito mag-apply dahil naka-expressway ang item dito sa SPIMS program, mga friendships. Yes, totoo. Walang kahirap-hirap. Gawin mo lang, ipasa mo lang ang requirements. Shoot sa banga ka na, wala ka nang, hindi ka na maghihintay tulad ng mga nasa C5, traffic sa EDSA, char. So yung mga friendships, ngayon, isa kasi yung program ng gobyerno para matulungan ang ating mga kapwa ka-friendships na let passers na mga nag-abroad o OFWs let passers. So yon is ano nga ba yung SPIMS? Laya natin. So, let us define muna yung acronym na SPIMS. So, SPIMS stands for, sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. So, and this is an employment reintegration program that allows OFWs who have passed the LET to work as elementary, junior high school, in the various public schools in the Philippines. Yan mga friends, tama po. Para po ito sa mga OFW let passers natin. Kahit ano pang trabaho mo, nag-teacher ka ba doon sa Thailand, or nag-nanny, or anuman, hardinero, kahit anong work, basta nag-abroad ka. Pero tandaan, bago ka nag-abroad, dapat let passer ka na. O ikaw ba yon? Nako, para nga sa'yo itong video na to. Qualifications, mga friendships. Una, dapat Filipino citizen with Philippine passport. Yan. And then OFW, let passer with accumulated teaching experience of at least 1 year, 12 months, or within the last 5 years. Meron mang teaching experience o wala. Ito kasi itong number 2, pwede kasi itong nag-OFW ka lang doon sa abroad, sa ibang bansa na kahit hindi ka nagturo doon, basta anong trabaho mo, pwede ka pa din. Okay? Number 3, must not have stayed in the country for more than 3 years upon their arrival. Okay, requirements. Alright, number 1, application form from OWA. Okay? So, you can secure this, mga friends, sa NRCO. NRCO, yun. And number 2, passport or any valid ID. So, pwede mo itong masecure sa DFA, sa passport, o kung mayroon ka ng ID dyan, pwede na yan. Number 3, copy of certificate of board rating. You can secure it in your PRC. Okay? Kung saan ka man. Zamboanga PRC.
Okay? Kung saan ka man ngayon. Right. So, number 4, copy of certificate of employment abroad or any documentary proof. So, secure it in the POEA, mga friendship. Kahit ano, basta nagpatunay na nag-abroad ka. Yon. Number 5, copy of certificate of employment as a teacher if available. Kung wala naman, okay lang. Ito yung sabi ko kanina sa number 2 sa qualifications. Nagturo ka man o hindi, kung ano ang trabaho mo sa abroad, pasok ka dito. Okay? And then, copy of passport. So, including yung pages with arrival and departure stamps. So, pwede mo ito ma-secure kung wala ka dyan sa sa DFA. Alright? And then, copy of your PRC license, PRC ID. So, siguro meron ka naman, di ba, bago ka nag-abroad, kumuha ka na, pero dapat updated ha, kasi 5 years lang yan, expired agad. So, ngayon, kung ma-expired na yan, secure ka ulit sa PRC malapit sa inyo. Yun, kumuha ka lang ng bago. So, who are the qualified in SPINS program? Sino yung pwede dito? Yung pasok ka sa qualifications sa requirements, basta ang pinaka-basic dito na requirement ay domestic workers and other OFWs from several countries who have passed the LET bago nag-abroad. Okay? So, yun ang pinaka-requirement. Kasi ang OWA kasi nakipag-collab to sa DepEd. So sila mismo magre-request for an item. Kasi ito mga friendships, sila na mismo mag-request kasi national naman ang budget. Kaya bago ka uuwi sa Pinas or kung nasa Pinas ka naman, bago ka bigyan ng assignment, na created na yung item mo from national. Alright, so how to apply online or email tayo mga friendship? So, pwede ka, kahit nasa abroad ka ngayon maka-friendship, no, pwede ka mag-apply through online. So, ngayon, or kaya kung nasa Pinas ka, pero pwede mo mag-apply online para hindi ka mahirapan, so, pwede kang mag-apply through their email. Yun. So, ito yung mga steps. Fill out the online application form online through this link. Ang link, mga friends, nasa comment section. Tingnan niyo mamaya, okay? Number 2, SPINS team will send a response with the requirements. Ano yung mga requirements? Yun yung sinabi ko kanina, yun yung mga requirements lang din isend nila. Kaya, kopyahin nyo yon, isulat ninyo. Kung hindi nyo nasulat, balikan nyo ang video mamaya para makuha nyo yung mga requirements, ilista ang lahat, i-prepare, i-ready, kasi yun lang din ang requirements pinost nila sa website ng OWA. Kinopya ko lang din, ginawa natin content for today's video. Alright, so ngayon, after nun, mag-respond sila sa iyo ng mga list of requirements, i-comply mo yon, and then you will submit those requirements through their email. So, ang email nila ay nrco@owa.gov.ph. Nasa comment section lang din. Mamaya nyo yan tingnan. Panoorin nyo muna ang ganda ko. Basta, dyan lang kayo. Number 4, once accepted, they will ask for you for your school assignment. Kasi yung mga requirements pinasa mo sa online, kasi maka-require mga ka-friendships, i-forward yon sa DepEd. I-evaluate yon sa DepEd. So now, kapag natanggap nila at okay sa kanila, yun. So, ngayon, once accepted ang application natin, they will ask for your school assignment. So, choose your preferred school where you wish to teach. Sergio, nasaan doon ang demo? Bakit may assignment agad? Sabi ko nga, sa intro pala ng video natin, naka-expressway ang mga SPINS beneficiaries. Walang demo nangyayari. Hindi kayo kailangan magpa-RQA. Diba? So, pasa ka lang ng requirements, i-evaluate ng DepEd. Kapag
kapag matanggap na, kapag okis na, walang problema, so totoo, lahat ng mga documents, mga pertinent papers na pinasa mo, then the OWA or the DepEd mag-collab yan sa mag-uusap para gawan ka ng item. So, bago ka gawa ng item, hingihan ka muna ng opinion kung saan mo gustong magturo, saang school, saang lugar. Ikaw ang mag-decide. Yan. So, mga ka-friendships, number 5, they will provide you the notice of school assignment or tinatawag nating NOSCA. O yun, kapag dumating na ang NOSCA sa'yo, thank you Lord. O diba? So, number 6 last, ay once you have the NOSCA, ito yung Notice of School Assignment, yan, automatically you will already be created an items assignment. So, di ba wala kang pagod-pagod? Alright, so ngayon, yan yung online application. So, mamaya tingnan nyo ang link para malaman nyo kung gusto nyo, di ba? Kasi kung alam nyo naman qualified kayo dito, ano pang hinihintay nyo? Bakit pa kayo nagpakahirap dyan sa RQA open ranking, waiting for nothing, where mayroon namang possible na talagang legit na magkaroon ka ng item na walang kahirap-hirap kung isa ka sa mga SPIMS beneficiaries. Baka isa ka na, hindi mo pa alam. Kaya through this video, nalalaman mo siya. So, paano naman mag-apply through on-site sa mismong office ng OWA or POLO? Okay? So, ito yung mga friendships. Number 1 step, kung gusto mag-on-site application, so go to the nearest OWA or POLO regional office. Yan. Ask the guard, kasi may guard daw doon. So, magtanong daw sa guard where you can apply for OWA SPIMS. Yon ang itatanong mo sa guard. Tandaan mo ha, paano po or saan po mag-apply ng OWA SPIMS o alam na daw ng guard ng ganyan daw na tanong. Kaya ihahatid or tuturuan kayo kung saan ang office ng SPIMS SPIMS of the day, tinatawag na dyan, SPIMS Officer of the Day. So, ituturo ka niya kung saan ang office nun. So, send your requirements kasi bago ka pumunta sa onsite, kasi pinili mo mag-onsite, pinili mo sa mismong personal mag-abot ng inyong application. So, bit-bit mo na yung mga requirements. So, yung sinabi kong requirements kaya na, yun yung lahat na kailangan mong ipunin, i-ready para mag-apply ka. So, bit-bit mo na yun. Pagpunta mo sa OWA or POLO Regional Office, so, magtanong ka sa guard kung saan ang paano o saan pwede mag-apply ng SPIMS program. So, ituturo ka sa guard kung saan yung SPIMS Officer of the Day. Iaabot mo lahat yung pertinent papers na hinihingi for SPIMS application. So, ngayon, number 4, as directed by the SPIMS Officer of the Day, complete the online refresher course kung kailangan, if required. Kasi meron kasing naririnig ako ngayon na kailangan pa daw ipasa mo na yung refresher na hindi ipasa kasi i-take mo lang naman siya, kukunin mo lang yan siya. So, refresher course and then kung required, kailangan. Pero kung hindi naman, kasi meron naririnig lang naman, hindi ko alam kung gaano ka-sure yan. Kasi yung co-teacher ko mismo sa SPIMS, program dumaan, walang kahirap-hirap, wala pa yung refresher course na yan. Hindi siya nag-demo. So, while sa Thailand siya, nag-apply siya through online, pinasaan siya ng NOSCA, wala kahirap-hirap, my goodness. So, imagine ko yung co-teacher ko, as in, sobrang saya pag ganun ka. Kasi, talagang mapasana all ka na lang. Sana all. Walang kahirap-hirap. Hindi siya duman ng RQA. Talagang hindi siya nag-demo. So, kung ano yung sinabi kong requirements kaya na yun lang ang pinasa niya sa OWA. Yun. And then,
Number five, if a refresher course is not required, so the requirements will be retained by the NRCO for submission to DepEd. So, evaluate nila yun. Ganon din ang mangyayari sa online. Evaluate din ng DepEd. And then, the SPIMS Secretariat will send you an email confirmation for further evaluation. So kung makitaan nila na kulang pa, kailangan pa nila ng ibang information, so i-email ka ng secretary. Pero kung okay na yon, so hingian ka na nila ng preferred school kung saan mo gusto magturo. Through online na yun, through email na yun. Kaya mga ka-friendships, yung mga informations na ilagay natin doon, especially yung number natin, yung email natin, i-double, triple, quadruple check. Kasi mga ka-friends, kapag nagpasa ka through personal na, and then, hindi kailangan reachable ka, kailangan makontak ka nila. Kaya nga walang mag-typo error kahit isang number o kaya letter. So yun mga ka-friends, nasabi ko na ba lahat? Wala na ba ako nakalimutan information or detail? So, yun, and sana sa video na to, sa mga tingin sa sarili lang ngayon, ay pwede pala ako mag-SPIM, ay qualified pala ako. Ano pang hinihintay mo na kung mag-online or kaya punta ka na sa nearest OR Polo Regional Office sa lugar ninyo. Sayang naman, may paraan pala maka-expressway. Bakit hindi mo gamitin, di ba, ang oportunidad na yan. So that's all for today's video. At baka nagustuhan mo ang kauwihan ng content natin ngayon, baka bigyan mo naman ako ng like at i-share na ito sa ating kapwa ka-friends na nasa abroad pa na gustong-gusto nang umuwi sa Pinas na magturo. I-share mo ito. Baka malay mo through you. With this video, matulungan mo ang kapwa nating ka-friendship. So, di ba mga ka-friends, I love you. Huwag kalimutan, gigugma ko kamutanan, at mag-subscribe na bago umalis.